Okay, magandang umaga. So, makita nyo malinis na yun dito. So, gagawa ako mamaya ng mga cuttings for Thai basil. Ang Thai basil natin is ito. Yan, malago na ulit sila. So, pwede na natin sila kuhanan ng cuttings ulit. At ito, nagbubulaklak. Puputulin ko rin yan. So, ito naman, yan, ayan, merong ibang nasira or nabulok na, mga dalawa yata or tatlo. Ito naman, lilipat din natin sila dito. Yung Thai basil, okay naman lahat. Then ito, gagawin ko rin tong katulad nun. Kakaroon din tayo ng cuttings dito ng mga basil. So, expansion kumbaga. Tapos, in terms naman itong mga vegetable na tinapatubo natin sila dito. Ayan. Ito, yan. Possible mag-refill na ako mamaya after nitong video. I-refill na natin sila. Ayan o. Ayan pala, sorry. Ayan. Ito rin, mga mustasa. Kailangan na natin silang i-refill. Lumalaki naman yung dahon. Hindi ko sure kung ganito talaga yung itsura nung kung paano lumaki yung kale. Pero tingnan natin. All goods naman. Ito lumalaki pero parang hindi na. Baka palitan ko na to. Marami na rin naman tayong seedlings na ng lettuce. Especially itong lettuce na to. Itong Olmeti. Medyo okay siya. Ito, yan, kaka-refill ko lang nito nung nakaraan na araw So ito, lemon basil, dami ng bulaklak nakakatuwa. So pag naubos yan, taniman ulit natin sila ng galing doon para lumaki ulit. Tapos dito naman, wala naman masyadong bago, so naglinis na tayo ng konti dito ng mga nabulok. Hindi pa ako nakapaglagay doon ng talong. So possible i-transfer na rin natin tong iba dito or i-harvest natin after few weeks kasi although maganda tubo nila dyan, mahirap mag-refill. Nahihirapan lang mag-refill ng tubig. Anyway, may tinaantay din naman tayong ibang setup. Bumili ako ng microwavable container na possible 2 to 3 times lang ako magre-refill all throughout the growing process. Ito naman, no, looking good naman yung eggplant natin dyan. At ito, may napapansin ako dito na parang mga ngat-ngat ng ibon. Kasi nga, open yung baba. Possible may mga ibang ibon na nakakapasok dito. Tapos ito naman, yung namukbang ng ibon, mukhang lalaki pa naman. Kasi lumaki na tong dahon na to. Ito maliit na to. Ito maliit yan. Lumaki na siya. So, ibig sabihin, buhay pa siya. So, bigyan na natin siya ng chance. Punta tayo sa iba. Ito naman, so, tulad ng sabi ko siya, papatayin ko na siya. Pero mukhang end of time niya na rin kasi habang tumatagal na papasin ko, palanta na siya ng palanta. So, ayan na siya. So, 5 months, mga ganun. Kahit dinidiligan ko siya, hindi na talaga. So, baka yun na talaga time niya. Or baka dahil hindi siya masyadong naaarawan sa lugar na to kaya ganon. Or dahil kasi ninangat-ngat din siya ng mga ibon dahil wala na siya sa loob nung net natin. So maraming possibility. Pero matagal na rin naman yan. So ito may mga seedling tayo dyan na magagandang seedling. So kung mapapansin nyo, yung mga seedling na medyo malapit dito, mabagal, yung medyo malayo dun sa edge or malayo dun sa light, mas mabagal yung growth nila kasi nga kulang sila ng liwanag. So yan, mga talong ito, inuubos ko na rin to, papalitan natin ng bago. Malamang dyan tayo maglagay ng mga bagong vegetables. Ayan yung pechay, ayun, nag-harvest kami ng konti dyan pero tatanggalin ko na rin yan. Pero it proves na okay naman yung pagtubo ng pechay natin kahit nasa lupa. Naging malago naman siya. Kung i-compare ko nga dun sa naka-nutrient solution, mas maganda yung tubo niya. So, pwede ko pang i-improve yung nutrient solution natin. So ito naman,
Yan. Ganun pa rin naman halos lahat. Naantay na lang natin na mawala din talaga lahat siya. So, kukuha rin tayo dito ng cuttings ng Thai basil. Kasi itong portion na to, gusto na rin nating ma-clear up. Tapos lalagyan na lang natin ng vegetable na nakadirect dun sa lupa. Pero mag-alternate din tayo na may mga nakababat. Ito, magre-refill na rin tayo. Kung mapapansin nyo yung mga basil plants natin dito. Medyo bawas na yung tubig. Ayan. Magre-refill lang tayo dyan. Pero mapansin nyo, taas na. Tumaas na sila. Siguro mga 2 to 3 inches na yung tinaas nila from previous. Pero may mga basil dyan na maliit kasi ewan ko, possible natatakpan sila ng araw ng mas malalaki. So malaki talaga ang factor ng araw sa pagpapatubo ng halaman. Tapos yung mapansin nyo, wala na yung mga seedlings. Nilipat ko na siya doon sa indoor seedling growing area ko. So papakita ko rin sa inyo yun sa ibang video. So mapansin nyo, ang ganda ng tubo nung doon, romaine, no? Kasi malapit siya doon sa araw. So magre-refill din tayo dyan kasi mga hydroponic yan. Dito naman magdidilig tayo. So hindi naman natin sila didiligan ng water nutrient. Ano lang, normal na tap water lang. Yan. Ito, hindi ko pa na-harvest pero balamang harvest na rin namin. Kasi gusto ko na rin magbawas dito. At saka mapansin ito, romaine to eh. Ayun, naging masyado na siyang leggy. Kasi sobrang tagal na rin niya. Hindi ko sure kung titikman ko pa yan. Possible mapait na yan pero ganun talaga. Tapos yan, meron tayong mga romaine doon. No? Yan yung mga... Wait lang. Yan. Yan yung mga seedlings na leggy dun sa isang container natin. Nilipat na natin dyan. Tapos dito naman, yan, mapansin nyo wala na. Maliban na lang dito. Yan, nakita ko kinakain ng mga ibon yan. So, pero yun dito wala na. Ubus na. So, kailangan ko talaga siya lagyan ng net kung gusto kong maglagay pa ng mga bagong seedlings dyan. Yun lang. Bye-bye.